Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Paano nga ba tayo makakaiwas sa pagkakasala? Lalo na yung mga kasalanang lagi nating nagagawa. Kundi man yung mga kasalanang naiwasan natin for quite some time, pero pagkatapos ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, nauulit na naman. Nakakawala na nga ng pag-asa kung minsan, kasi kahit na parang nagawa mo na ang lahat, ay hindi pa rin talaga sapat. Ang hirap umiwas sa pagkakasala. Ang dahilan po ay sapagkat sin gives us pleasure. Ang kasalanan ay nagbibigay sa atin ng ligaya, ng sarap. At anumang bagay na nakapagbibigay sa atin ng ligaya at sarap, mahirap talikdan, mahirap kalimutan, mahirap iwasan. Kaya nga sa pagkakasala, hindi mo naman na kinakailangan pilitin ng tao eh. Napipilitan ba tayo kapag nagkakasala tayo? Di nga ba't parang napakalakas ng tawag nito? Hindi mo naman kasi po pwedeng i-deny na madalas ang kasalanan ay nakapagbibigay ng ligaya at sarap. Halimbawa, ilang beses ka na bang hindi nakaiwas sa lechon? Bagamat may problema ka sa impresyon. Ilang beses ka bang hindi nakaiwas sa mga pagkaing matatamis o maalat kahit ay iti pinagbabawal sa'yo? Kahit na mahuli ka pa nga, nagpapalusot ka pa, matagal ko nang hindi natikman. Ang lasa ay nakalimutan ko na. Nire-recall ko lang, nire-review ko lang. Nako, sakit ng ulo ng mga nagbabantay sa'yo. Sapagkat yun naman talaga ang totoo. Gaano mang iwas ang gusto mong gawin, mahirap iwasan ang mga bagay na nakapagdudulot ng pleasure sa buhay natin. May desire kasi tayo eh. Ayun nga po, Father, dapat hindi na nilikha ng Diyos ang desire na yan sa buhay natin. Tuloy nagagamit ng demonyo para tayo maging masamang tao. Wala naman talagang nilikha ang Diyos na kasalanan eh. Lahat ng bagay nilikha ng Diyos ay mabuti. Ang ginagawa ng Diablo, sumasalisi yung mabuti ginagawa niyang masama. At tulad ng ating mga desires o pagnanasa, hindi ba't yan ang ginamit niya upang magkasala ang unang tao sa Eva at si Adan? Pinagmukha niyang yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal kainin ay napakaganda. So much so na nakalimutan ni Eva at ni Adan, ang lahat naman ay pwede nilang kainin liban sa isa. Kung bakit yun ay naging very appealing sa desire o sa pagnanasa nila, kaya nga nagkasala sila. Talagang ginagamit ng demonyo anumang mabuti sa buhay ng tao, tulad ng ating pagnanasa, upang tayo magkasala. But one thing, pwede rin natin itong gamitin upang ang kasalanan ay maiwasan natin. Yes, ang pagnanasa natin na ginagamit ng demonyo for us to fall into sin, we can give him a dose of his own medicine. Pwede natin gamitin ang pagnanasa natin upang makaiwas na sa mga kasalanan na hindi natin maiwasan sa buhay natin. But come to think of it, bakit ba tayo nagnanasa at saan tayo nagkakasala? For the things that are pleasurable. Yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng ligaya at ang sarap. Ang gawin natin ay ganito. I-level up natin yung pagnanasa natin. Sa gayon, i-level up din natin yung mga bagay na pagnanasaan natin. Halimbawa po, hindi nga ba't isang pagnanasa yung
Example ko kanina, yung sa lechon. Kasi masarap ang lechon. Gawin mo kung problema mo ay alta presyon, i-level up mo yung pagnanasa mo. At ito yung pagnanasa na gumaling ka sa sakit mo at humaba pa ang buhay mo. Mamili ka. Ano ang mas makapagbibigay ng pleasure, ng saya o ng sarap sa buhay mo? Yung lechon na makapagpapaikli ng buhay mo o yung pag-iwas dito na mas makapagpapahaba ng buhay mo? Sa ating ebanghelyo ay narinig po natin ang payo ng ating Panginoong Hesukristo na huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sa halip, ang impok natin ay ang kayamanan sa kalangitan. Hindi sinasabi na masama ang kayamanan. Ang sinasabi, iwasan nating bigyan ito ng kahalagahan. Ang desire natin for material things. And then we sacrifice the spiritual things, the eternal things, the most important things. Ang isakripisyo natin, yung mga bagay na pinaka-importante sa buhay. Yung ang pagpahalagahan natin ay ang desire lamang natin para sa mga pleasures that are fleeting o pansamantala lamang. At isakripisyo natin yung mga desires natin for pleasures na pangmatagalan, pang buhay na walang hanggan. Again, hindi masama ang desires. Hindi masama ang pagnanasa. Kasi papaano natin naabutin yung mga gusto nating maabot sa buhay kung walang pagnanasa? Paano natin ma-appreciate ang mga bagay na maganda at mabuti kung walang pagnanasa? Paano magkakaroon ng gana sa buhay kung walang desires sa pagnanasa? So it's just a matter of leveling up our desires in life. Yung mula sa pagnanasa sa mga simpleng bagay ay magnasa tayo sa mga importanteng bagay. Yung mula sa mga bagay na pagnanasa sa mga bagay na makamundo, ay magnasa tayo sa mga bagay na gustong ni Kristo na hangadin natin sa buhay. Ito yung sinabi niya actually, doon sa mayaman, natatandaan ninyo, na sinabihan ni Kristo, ipagbili mo ang lahat ng iyong mga ari-arian, ipagbigay sa mga dukhang pinagbilan. Huwag mong bigyan ng importansya ang material. Ang bigyan mo ng importansya, yung bagay na espiritual. Ito yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo nang tawagin niya ang mga ito ng aktong naghahanap buhay. Na para bang mahalaga ang hanap buhay ninyo, pero bibigyan ko kayo ng mas magandang kalidad ng buhay kasama ako. Ito yung ipinahiwatig ni Kristo sa mga makasalanan tulad ng babaeng nahuli sa pakikiapya tulad ni Zaccheo. Talikdan ninyo na ang kasalanan ninyo at harapin ang buhay na kasama ako. Ito actually yung pinapahiwatig ng Panginoon sa atin. Ang sabi niya sa atin, deny yourself, come, follow me. Ini-encourage tayo ni Kristo sa mga tagpong ito na i-level up yung desire natin mula sa mga bagay na makamundo papunta sa pagnanasa natin sa buhay kasama si Kristo. Hindi kasi tayo makakaiwas sa pagkakasala, nang iiwas lang tayo eh. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, repent and believe in the gospel. Hindi po pwedeng lumayo lang tayo sa demonyo at hindi tayo lalapit sa Diyos. Hindi mawawala ang hilig natin sa pagkakasala kung hindi tayo hihilig papunta sa Diyos. In fact, sa paghilig natin papunta sa Diyos, doon mawawala ang hilig natin sa pagkakasala. Kasi wala ka ng ibang ide-desire pa kung si Kristo ay nasa buhay mo na. Kung ramdam mong tanggap ka niya, kung ramdam mong mahal na mahal ka niya, kung ramdam mong sinagip ka na niya, kung siya ay talagang sa buhay mo ay tinanggap mo na. Sabi nga natin, hindi na babalik pa sa sahig ang napunta na o nakahiga na sa kama. You won't find sin pleasurable anymore. Magkakaroon ka ng disgust o pagdidiri sa kasalanan. And if ever you find sin still attractive, madali mo nang masasabi sa sarili mo na hindi mo ipagpapalit yung kaligayahan o pleasure na inaalok ng pagkakasala sa iyo sa kaligayahang naramdaman mo na nang tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. I believe pinararanas ng Panginoon ito sa atin yung sarap ng buhay na nandun siya sa ating buhay. Kaya lang, ang ginagawa natin, pinagpapalit natin ito sa mga lesser things. Tulad ito ng pagpapalit ng isang tao, ng pleasure na naibibigay ng kanyang buong pamilya
para lamang sa makasariling pleasure niya kapag nag-entertain siya o kapag nangangaliwa siya. Para lamang ito yung pagkapalit ng pleasure na naibibigay sana ng malinis na pangalan, ng peace of mind na naibibigay ng mabuting pamumuhay. Pinagpapalit yan, halimbawa ng tao, sa pleasure na naibibigay ng kayamanan o karangyaan. Ito yung baling ipinagpalit ni Eva at ni Adan, yung pleasure na po pwedeng ibigay ng lahat sa kanila, ipinagpalit nila sa isang pleasure na naibibigay lamang ng nag-iisang bunga ng punong ipinagbabawal na ipaggalaw sa kanila. Walang masama sa pagnanasa. It's just that we desire for something that is less, sacrificing what is best. We will realize na shortchange tayo ng demonyo, dinadaya niya tayo. Nakala lamang natin na masaya tayo, kapiling ng mga bawal na tao, bawal na relasyon, bawal na pagkakataon, ang hindi natin alam, higit pa doon ang pwedeng iparanas sa atin ng Panginoon kung siya ang ating mas hahangarin sa buhay. Remember na ang buhay na gusto ng Panginoon sa atin ay buhay na ganap at kasiyasiya. So ano man ngayon ang pleasures na ibibigay sa iyo ng pagkakasala, illusion o temporary o panluloko lamang din demonyo, yung pleasure na yan. Sapagkat hindi yan ang dapat mong maranasan kung ikaw ay magpapakabuti lamang. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, iparealize niyo po sa akin kung papaano ko niloloko ng demonyo. Na sa mga kaligayahang nararanasan ko ngayon, bagamat ako'y nasa estado ng kasalanan, ang lahat ng ito'y panloloko lamang, sapagkat higit pa na di hamak sa kaligayahang na idudulot ng pagkakasala ko, ng pagkukulang ko, ng pagiging malayo ko sa iyo, ang balak mo para sa buhay ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na makapagbago at makamit ang buhay na matagal mo na pinaplano para sa akin at sa pamilya ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Marami pa siyang magandang balakin sa iyo. Kaya lang lumalayo ka dahil sa pagkakasala. Bumalik ka sa Panginoon, magbago. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin, upang tayo sagipin, upang patawarin tayo sa mga pagkakasala nito. Mayroong
ang magandang mangyayari sa iyo. Ibigay mo, isuko mo sa Diyos ang buhay mo. Pinaglalaruan ka lang ng diablo kung lalapit ka kay Jesus. Kala mo lang masaya ka. Pero kung magpapakatotoo ka, alam mo na malaki ang kulang. Hindi ka kontento. And for once, tandaan mo, kung lalapit kay Jesus, walang tunay na kaligayahan sa kasalanan at hindi ka tunay na magiging masaya kung ang kaligayahan mo ay nagiging dahilan ng pagkakasala at kalungkutan ng iba, lalo na mga tao sa iyo ay mahalaga. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasapat nagmamahal sa'yo. Naway dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong damdana, katulad ng alimuyak ng insenso umakyat sa kalangitan. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inukol mo para sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inago ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, at sa aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, tahimik na ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa lagang nasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gising sa umaga, kay ganda, kay Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. ligaya ang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa panan ni Kristo, itunuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito,
at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na bira ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa ating simbahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Send your people to a mission land. Send your people to a desert land. Send your people to refresh the land. Send your people with a word in hand. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Thank you.